Kapatid, naranasan mo na rin ba magmahal pero paulit-ulit kang sinasaktan, niloloko at iniiwan? Alam mo ba na merong ganyang totoong pangyayari sa salita ng Diyos sa Biblia? Yan ang kwento ni Hosea at ni Gomer. At alam mo ba kapatid, hindi lamang ito basta kwento. Dahil napakaganda ng mensahe na ipinapaabot ng Diyos sa Bibliang ito. Kaya naman pag-usapan natin yan ngayon kapatid. Sa Book of Hosea, inutusan ng Diyos si Hosea na pakasalan si Gomer, isang babaeng hindi magiging tapat sa kanya. Paulit-ulit siyang sasaktan at iiwan. Kapatid, hindi po ito ordinaryong love story. Ito ay living illustration ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Si Hosea ay kumakatawan sa Diyos at si Gomer ay kumakatawan sa Israel o sa atin. Paulit-ulit na iniwan ni Gomer si Hosea para sa ibang lalaki. Pero bawat pagkakataon na nagkakasala si Gomer ng pangangaling niya, hinahanap pa rin siya ni Hosea, tinatanggap at minamahal muli. Mababasa sa Hosea chapter 3 verse 1, sinabi sa akin ni Yahweh, "Malis kang muli at ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa, bagaman siya'y nangangalon niya." Kapatid, ganito tayo minsan. Mahal tayo ng Diyos, pero bumabalik pa rin tayo sa kasalanan. Pinipili natin ang mundo kaysa sa Kanya. Pinipili natin ang sarili nating kalooban kaysa kalooban ng Diyos. Pero anong ginagawa ng Diyos? Hindi siya sumusuko. Patuloy niya tayong tinatawag. Patuloy siyang kumakatok sa puso ng bawat isa. Sa kwento ni Hosea, binili pa muli ni Hosea si Gomer mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Ito ay malinaw na larawan ng ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Binili niya tayo pabalik sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pinapaalala sa atin ng 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. Sabi doon, alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay ng inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, hindi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Ngayon, maraming tao ang lumalayo sa Diyos. Pag nagkakasala, kapag nagkakamali, iniisip nila na hindi na ako karapat-dapat. Masyado na akong makasalanan. Baka hindi na ako tanggapin ng Diyos. Pero alam mo kapatid, ang kwento ni Hosea ay patunay na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi base sa mga ginagawa mo, sa mabubuting gawa mo, kundi sa kanyang katapatan, habag, at wagas na pag-ibig. Sabi sa Hosea chapter 14 verse 4, "Pagagalingin ko na sila sa kanilang kataksilan. Mamahalin ko na sila ng walang katapusan sapagkat napawi na ang galit ko sa kanila." Pero kapatid, hindi po ibig sabihin nito ay okay ang kasalanan, na ayos lang magkasala. Hindi ibig sabihin pwede tayong gumawa ng mali at mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Kapatid, wag po nating gawing lisensya ang habag at pag-ibig ng Diyos para magpatuloy sa pagkakasala. Ang mensahe nito sa atin ay may daan pabalik sa Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Sabi sa John chapter 14 verse 6, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko lamang." Kapatid, kung pakiramdam mo ngayon ay katulad ka ni Gomer na lumayo, nagkasala, bumagsak, nagkasala, itong mensahe sa iyo ng Diyos ngayon kapatid, mahal ka ng Diyos, bumalik ka sa Kanya, magsisi ka at tatanggapin ka niya. Hindi mo kailangang maging malinis o perfecto muna bago lumapit ka sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya ngayon kapatid. At kung ikaw naman ay tulad ni Hosea, nasaktan, iniwan, napagod, ang Diyos na magbibigay sa iyo ng lakas na magmahal at magpatawad. Ang hamon sa iyo ng Diyos ngayon kapatid, tanggapin ang pag-ibig ng Diyos, magsisi, at hayaan mo na siya ang bumago sa iyong buhay. Amen?